إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah, dadako tayo sa basic pick kung saan ang chapter ko sa ang site ko o page ko sa Facebook, ang Islamic fiqh, kung saan nakasulat lang ito, nakatype ito. So alhamdulillah, ito ay gagawin nating video para sa ganun ang mga kapatid na walang time, mga busy sa trabaho ay di makabasa, alhamdulillah ay magagawa nilang makinig kahit na sila pag-uwi nila, pagod sila, maghiga sila, ay makakapakinig sila. Alhamdulillah, ang lahat ng ito'y tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ginagawa natin ito, no? So alhamdulillah, bagamat tayo'y nagpupursige na gawin ito sa naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ito at ang mga tumutulong sa ating programa naway makinabang ang gusto mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ito. Amin rabbil alamin. So sa unang serya natin ito, of course, ang mga topic natin ay mga basic pick pero napakahalaga nito. Kung saan nakasalalay ang ating mga ibada sa araw-araw na ginagawa natin ay ang ating pagdarasal. Of course, yan ang unang-unang hahatulan sa kabilang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay naipasa natin ng mabuti ang pagdarasal na ito, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay napakadali na sa atin para makapasok tayo sa paraiso. Yan ang talagang katotohanan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat natin magampanan ng husto ang ating pagdarasal. So of course, hindi lang ang pagsasala ang ibig sabihin na ating aayusin dito. O hindi lang yung pagsasala ang aalamin natin ang kanyang batas o kung paano nagsagawa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun ang gagawin natin. No. Kailangan alam din muna natin ang pagwudu. Alam natin ang mga kondisyon ng tubig. Alam natin ang mga najis. Dahil kung ang tubig natin ay hindi katanggap-tanggap, ang tubig na ginamit natin tulad ng halimbawa najis, ang ibig sabihin ng najis ay marumi, ang yung wudu ay hindi correct, hindi tanggap. So kapag walang wudu, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang sala. Gaano ka mang kagaling magsala, kung wala kang wudu, ay wala ka pa ring sala. So, hindi lamang ibig sabihin ang pagdarasal ang dapat pag-aralan ng Muslim. Even na ang uri ng tubig na kanyang pinag-aaralan, then kung papaano ang tamang way ng pagwuwudu, kailangan alam natin paggugusul, pagtatayammum, dapat alam natin lahat ng mga yan, ang mga kondisyon, bago tayo humarap sa pagdarasal at alamin ang mga batas sa sala, kung paano tayo nagkakamali, anong gagawin, nakalimot tayo, at paano nagdasal ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, lahat ng yan ay aalamin natin. So, napakahalaga ng pag-aaral na ito. Of course, hindi lang yun. Ang ating mga papaksahin ay ang mga hadith. Ang mga hadith na tungkol sa mga tubig, sa mga najis, sa mga pwedeng gamitin, sisidlan, kung paano magwudu, tayammum, gusul, yung mga babaeng nagre-regla, kung paano batas sa kanila. Of course, mga hadith ito, malalaman nyo kung hadith ay mahina, ito ay malakas. So, marami tayong malalaman sa paksahin natin ito, mga kapatid ko sa pananampalataya. Nawa ay tutukan nyo ang mga seryeng ito. Alhamdulillah, at tayo rin naman ang makikinabang dito at pakikinabangan natin ito sa pagsisikap natin pag-aaral ay makamit natin ang tagumpay sa kabilang buhay. Alalahanin ninyo, ang unang husga sa kabilang buhay ay ang sala. So, kailangan maipasa natin ito. Kailangan para magampanan ng sala mabuti, alam ang tubig, alam ang mga maruruming bagay para kung nahalo sa tubig, alam natin kung hindi pwede, alam natin ang tamang way ng wudu, ang mga batas nito, ang tayammum, ang gusul, etc. Ang mga nagre-reglang babae, etc. etc. Okay? Napakarami. Okay. So, ang gagamitin nating mga hadith ay of course, gustong-gusto kong gamitin ang napakagandang arrangement ng aklat ng Bulugh al-Maram, no? Itong aklat ng Bulugh ng Al-Maram ang gustong-gusto ko. Of course, hindi lang itong kukunin natin ng source. Marami tayong pagkukuha ng source. Kasi ang hadith ng Bulugh al-Maram, karamihan ng komentary nito ay kay Bukhari, no? So, gustong-gusto ko itong gamitin ang mga hadith dito at napakaganda ng pagka-arrangement ng mga hadith ng aklat na ito. So, ang Bulugh al-Maram ay pinangalanan ito
ng ating sheikh na kung saan si Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, no, rahimullah. So siya ang nag-arrange nito na kung saan nakabuo ito ng aklat ng over 150 books, no? Okay. So ito ay nag-aral, ito ay kabisado ang hadith, ang Quran, marami siyang kaalaman, nag-aral siya sa mga scholar sa Mecca, nag-travel siya doon upang mag-aral siya doon, no? At pagkatapos, nagturo din siya, nag-aral siya sa mga ulama, nagturo siya, etc., etc., no? So, napakagaling ng pagka-arrangement ng aklat ng Bulugh na Al-Maram na ito. So, ang kanyang aklat ay pinamagatan niya na Bulugh Al-Maram min Adilat Al-Ahkam. Ibig sabihin ay pagtatamo, attainment, pagtatamo ng kusaan ng mga maliliwanag, mga pagtatamo ng mga maliliwanag na ebidensya hinggil sa ating kautusan. So basic pick tayo. So ito ang kanyang pamagat, nawa ay gantimpalaan, pagpalaan, kahabagan ang taong ito na kapatid natin sa pananampalataya na nagmalasakit, nagmuha ng aklat na ganito. So of course itong mga iba pang gagamitin natin mga source ay pagpalain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? So puro mga authentic, at hindi, kapag hindi authentic, weak, sasabihin natin ang hadith. Okay? Okay. So bago tayo pumasok sa pagsasala, mga kapatid ko sa pananampalataya, ano ang unang-unang gagawin natin bago tayo magdasal? Of course, sasabihin nyo, sagawa ng wudu. Of course, yan ang sasabihin natin. Ngayon, ang katanungan, ay magwuwudu na lamang ba tayo? Hindi ba natin aalamin kung ang tubig na gagamitin natin ay maaring gamitin o hindi? Paano natin alam ang malinis at marumi? See? So, hindi natin malalaman ang mga yan kapag hindi natin pinag-aralan. So, bago tayo magwudu, tiyakin natin sa ating sarili na ang ating tubig na ginagamit ay pasado. Sapagkat kung hindi pasado ang uri ng tubig, ay walang silbi gaano ka magkagaling magwudu. No? So, unang aalamin natin ngayon ang mga uri ng tubig, kung ano ang mga pure at mga impure, mga najis o mga tahur. No? Tahur means pure. No? Okay, so uunahin natin ang bubble miyah. Bubble miyah, ito ay plural ng tubig, no? Okay, so chapter 1 natin ito, ang bubble miyah, ibig sabihin, ito ang chapter 1 natin patungkol sa mga tubig na pag-uusapin natin anong najis, anong malinis. Okay, okay? So according to the scholars, kung nabanggit man sa banal na Quran, no, ang tubig ay mayroong dalawang uri nila. See? Una, ito yung tahur, malinis, dalisay. Pangalawa yung najis, yan ang mga nabanggit. So, ang sabi naman ng ibang mga scholar, ang tubig ay may tatlong uri. Sa Quran, kung walang nabanggit, sa hadith pa ay may pagkukuhanan ng source. Ang una ay tahur, no? Ang pangalawa ay tahir. Ang pinagkaiba ng tahur at tahir, bagamat ito ay malinis. Ang tahur ay pure na pure, ang tahir ay nahaluhan, pero malinis pa rin siya. No? Yan ang tahir. Ayon sa ibang scholar, ang tahir ay hindi maaring pangwudu. No? Hindi ito maaring pangwudu ayon sa kanila. Pero ito ay malinis, maaring pampunas, maaring panlinis, maaring mahawakan mo, wala kang najis sa iyong balat o kadamit, maaari kang magdasal. Pero pagdating sa spiritual na, hindi ito maaring gamitin. Yan ang iba. Pero of course, gaya ng sabi natin, titignan natin kung mahihina ang mga patwa o hindi. Of course, sinaliksik natin mabuti kung ano ang dapat at pinakamatatag. No? So, unang-una, ang tahir, kapag naaluhan ng pure na tubig ng malinis na bagay, halimbawa dahon, ang tubig mo ay nahaluhan ng dahon, then nag-iba ang kulay ng yung tubig, nagkulay kalawang, ibig sabihin niya na tahir, hindi na siya original na tubig yan. So, alila dito, dahil nasira ang kanyang tunay o original tubig, hindi pa aring pangwudu, pero malinis yan. Kung titignan natin, noong si Zainab radhiyallahu anha ay namatay, ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isagawa ang gusul kay Zainab.
Kung ang pagsasagawa ng gusol ay hindi naging sapat, hindi masyadong maging malinis, bigyan ito ng dahon ng puno na tuyo. Bigyan ng dahon ng puno na tuyo. See? So, ahaluhan mo yung tubig. So, ibig sabihin, magiging tahir ang tubig. Pero bakit pinanggamit kay Zainab na panggusol? Ibig bang sabihin ang panggusol sa patay at panggusol sa buhay ay hindi pareho? Of course, pareho ito. See? So, lumilitaw na ang tahir ay maari mong ipanggusol o ipangwudu hanggat masisikmura mo. So ito ang nakikita kong pinakamalakas na patwa at mayroong pangdalil, no? At mayroong pagsuporta yan. At nang pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sabihin na pagkatapos na gusulin sa pamamagitan ng dahon na may halong tubig, hindi ko alam kung anong dahon to dahil may sinasabi silang dahon noon na ito ay nagpapabango. So hinahalo nila ito. So pagkatapos nito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hugasan nyo ng kamphor. So kung ang kamphor inalo mo sa tubig, of course iba ang lasa nito. Of course mag-iibang lasa niya. See? So ito na naman ay tahir. Bagamat hindi nag-iba ang kulay, kung nag-iba man ang lasa, ito ay tahir. So, dahil malinis ang mga nahahalo, dahon, kamphor, ay ipinanggugusol. So, malinaw na may mga dalil na ang mga tahir ay ginagamit panggusol kay Zainab. So, ang panggusol, pangwudu, parehong ginagamit ito sa buhay o patay. So, lumilitaw ang pinakamalakas kapag ang tubig ay tahir, ay maaari mong pangwudu kung makakayanan mo, kung masisikmura mo. Kung hindi, huwag mong ipangwudu, ngunit ito ay malinis. Yan ang pangalawang uri ng tubig. Like for example, ang tubig mo, isang tabo, nabuhusan ng juice. Ang tubig, naglasang juice, nagkulay juice. Ay hindi mo maatim dahil matamis to. Baka langgamin ka at baka kumapit sa balat mo. Hindi mo maatim. So huwag mong ipangwudu. Pero ibig bang sabihin, marumi yan? No. Malinis ang tubig na yun. Pahawakan mo man yun, hindi ka najis. Hindi ka marumi. Makakapagsala kang walang najis, walang hugas-hugas. Ang pangatlo, nila ng mga scholar ay ang najis. So, tatlong uri ang tubig. Tahur, pure na tubig, at ang tahir, at ang najis. Tahur, pure, nananatili siya sa kanyang original na anyo. Nananatili siya sa kanyang original na anyo ang tahur. So, like for example ng mga tahur, like for example ng rain, ulan, pinakadalisay na tubig yan. See? So, pwede mong ipangwudu ang ulan. See? Okay. So, ang snow, ang ice, yellow. See? Zamzam water. So, pwede nating pagwudu ang mga ito. Okay? So, ganon din ang mga poso, ang mga gripo, ang mga bukal, ang mga batis, ang mga ilog. See? Ang lawa, ang dagat. See? So, ang lahat ng ito, even dagat, may lasa ito. Pero pure ang mga ito. At marami pa kayong malalaman sa susunod na serye natin na mga tubig na kung saan ay malalaman nyo kahit maraming nakatapon na mga asong patay, mga baboy na mga patay, mga dugo ng mga babae, makikita mo. At malinis pa ang tubig na ito at maaari nyong ipangwudu. See? Ganyan kahalaga ang mag-aaral tayo dito sapagkat napakarami nating matututunan dito. Okay. So, dumako tayo sa mga pure na tubig. No? At malalaman natin ang pure, malalaman natin ang tahir, ang tahur, tahir, at saka najis. So, dakuhan natin ang unang hadith patungkol ito sa tubig tayo. Ito ang chapter 1 natin, Babul Niya, plural of water. So, nasa chapter tayo ng mga tubig. Aalamin natin ang najis, ang tahir, tahur, dalisay, tahir, dalisay pero naaluhan. It's up to you kung matitiis mo. Yan ang pinakatamang opinion, may humble opinion. Yan ang pinakatama para sa akin, inshallah, dahil may proof tayong ipinakita. Kaysa doon isa hindi pinagbabawal na kung saan mayroong salungat na proof. So hindi pwede kapag may sumasalungat na proof, hindi natin pwedeng sabihin, hindi pwedeng pangwudu yan. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam binutos niya mismo sa anak niyang patay na si Zainab ang pagkabit ng kamphor at mga dahon sa tubig. So salungat yon, ibig sabihin. So sa Sharia, kapag sinasalungat ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi pwedeng tanggapin ang mga sumasalungat. See, for my humble opinion, kung masisikmura nyo ang tahir, gawin nyo. Kung hindi, huwag nyo ipangwudu pero malinis ito. Then najis, ano ang mga maruming tubig. Okay?
Okay, hadith number 1. Tanda natin, nasa chapter 1 tayo, sa mga tubig. Okay? Sa mga tubig. Yan ang chapter 1 natin. Okay? Sa mga tubig tayo. Sapagkat sa chapter 2, titignan naman natin ang mga lalagyan. Lalagyan ng tubig. Baka kahit malinis ang tubig mo, kung ang lalagyan mong tubig ay ipinagbabawal, mayroong pag-uusap dito, mayroong maaring madidak ang reward o ano paman. Subaybayin ninyo. O alamin natin ang mga najis na nahahalo sa tubig, kung pwede bang gamitin o hindi. Iba-iba. Marami. Puro mga hadith, malalaman natin ang mga benefits din ng hadith, bibigyan natin ng mga benefits ng hadith para magamit natin mga ebidensya o dalil sa ating buhay at maituro sa mga kapatid kapag nangangailangan ng ebidensya. Inshallah. Okay? Hadith number 1. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr wa tahuru ma'u wa hillu maitata. See? Akhrajahu al-arba'a wa ibn Shaybah al-Abdullah. Okay? Wa sahahu Ibn Khuzaimah wa Tirmidhi wa rawahu Malika wa Syafi'i wa Ahmad. Okay? So, unang hadith, sinabi ni Abu Hurairah na kung saan radhiyallahu na sinabi ng nasugo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dagat ay tahur, ang dagat ay tahur, at lahat ng uri ng patay na hayop dito ay halal kainin, kahit patay, buhay man o patay, ang lahat ay halal kainin. Lahat ng mga dead animal are lawfuls. Okay? Lahat ng namatay na nakakatira na animals dito sa dagat ay lawful. Sa iba sinasabi lahat ng patay na isda ay halal. Patay man o buhay, ibig sabihin. So ito ay binanggit sa hadith ng by the four. Ibig sabihin ng by the four, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasai at Ibn Majah, no? Rahimullah, no? Okay? At sinabi din ito ni Ibn Khuzaimah, Tirmidhi, na ang hadith na ito ay authentic. Authentic ang hadith na ito. At ganun din kay Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, rahimullah. See? Ang hadith ay authentic. Sahih. Okay? Okay. Now, ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dagat ay tahur. So, bakit sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang hadith na ito? No? So, bakit ito sinabi? Actually, ang hadith na ito ay galing kay Abu Hurairah. Ang tunay na pangalan ni Abu Hurairah ay Abdullah o Abdurrahman. Napakarami kasing pangalan nito eh. So, ang kanyang pangalan na alam nila ay Abdullah o Abdurrahman bin Sakir ad-Dawsi. Isa siya sa mga kahangahangang sahaba at siya ay isa sa mga nagtala ng mga hadith na may bilang itong hadith niya. Kasi marami nagsasabi, almost 100,000. Yun ay fabricated para siraan ang Islam. So, ang hadith lang talaga na Abu Hurairah nung ayusin ng mga tabiyon at saka tabiyan na sinasabing nakalito karami, dandaan daw, tinignan ng lahat ay fabricate, gawa-gawa ng mga kaaway sa Islam. Ang actually o total na hadith ni Abu Hurairah da'an ang alam maalam, 5,374 ahadith. No? Yan ang kanyang mga hadith. At mahigit dito, 800 katao ang kumuha ng kanyang hadith. 800 katao ang kumuha sa kanyang hadith. Siya ay yumakap sa Islam sa panahon ng Khaybar 7 years after Hijrah. Isabihin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nasa Madina na at nanatili siya sa sugo hanggang sa pumanaw ang sugo sallallahu alaihi wasallam. So makikita ito sa sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon ko bibigyan detalye ang buhay ni Abu Hurairah nung nakasama niya si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya ay isang tinanghal na mufti, isang scholar na nagbibigay hukom o hatol sa Islam sa panahon ng kalipa ni Umar radhiyallahu anhu, no? At sa huli ay naging gobernador pa siya ng Madina. Siya ay naging gobernador ng Madina sa panahong pamamahala ni Marwan bin Al-Hakam. Siya ay mahilig sa pusa kaya tinawag siyang, itong kunyana, ito ang kanyang kunya, Abu Hurairah, the father of the cat. See? Kaya tinawag siya, mahilig siya sa pusa. Si Abu Hurairah ang ama ng pusa, yan ang kunya, no? Palayaw.
at siya ay tinaguriang memory of Islam. Bawat sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pumapasok sa kanyang utak sa paintol ng subhanahu wa ta'ala, kaya tinawag siyang the memory of Islam, no? At siya ay namatay ng 59 after Hijrah at tinilibing siya sa Al-Baqi, libingan ito ng mga martir doon sa Al-Madinah. Okay? Okay. Sa hadith na ito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dagat ay tahur. Tahur means original, nasa kalagayang original, ibig sabihin hindi tahir. Pero alam natin, ang dagat ay may maalat. Ibig sabihin, parang may halo. Ibig sabihin, parang tahir siya. Kaya ang mga sahaba, ito ang kanilang kinuwang dalil na ang tubig ay may lasa, iniisip nila ay tahir. See, ito ang isang ebidensya na ang tubig, kapag ito'y tahir, ay kung maaari mong gamitin o hindi, nasa sa iyo yan, kung masisikmura mo. Pero ito isang source. Inaakala nila ang tubig ay maalat, baka hindi pwede ito, baka tahir. So, it's up to you kung mapagudo mo o hindi. Tinanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero actually, ang pangyayaring ito, gusto kong sabihin ang istorya nito, mayroon kasing mga sahaba, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang trabaho nila ay mangingisda. Kapag sila'y mangingisda, nagdadala sila ng tubig na sapat sa kanila upang inumin. Nauuhaw, nakabilad, pagkain. So, kung gagamitin nilang pangudo, wala silang inumin. So, dito, tinanong nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kung pwede ang tubig ng dagat na ito ay pangudo. Ibig sabihin, tinanong muna kung tahur. Kung tahur, mapagwudo. Kung hindi, ito ay nasa kanila. Kung tahir, sa kanilang sitwasyon, kung may pangudo o hindi nila kaya ipangudo. So, tinanong nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kami ay mandaragat. Nagdadala kami ng sapat na tubig. Kung ipanguwudo namin ang tubig na dala namin, pauuhaw kami. So, ipinanguwudo namin, then after that, wala kaming pangudo. Ngayon, tanong namin, ang tubig bang ng dagat nito ay tahur? O ano ito? Malinis ba ito o marumi? So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, no? Wal ma'u tahur. Ang dagat, ang tubig na ito ay tahur. So, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, fil bahri wat tahurul ma'u. See? Ang dagat, ito ay tahur. So, nalaman ito ng mga sahaba na ang dagat ay tahur. So, ano ang unang tubig na maaari nating pangudo panggusul? Dagat. Kapag nasa dagat tayo, alhamdulillah, maaari nating pangudo ang dagat dahil ang dagat maalat man ito, ano man ang kulay nito, iba-ibang kulay ng dagat, ito ay tahur. Bagamat alam natin, ang dagat ay dalawang hati. Nakahati ang tabang at matamis at maasim na maalat. So, alhamdulillah, walang problema na ito ay pangudo natin. Number 1, tahur na tubig. Baka mabadpaspad kayo sa pagbibits ninyo. Wala kayong makita tubig. Ayan ang dagat. Maaari nyong ipanghudo. Kung kayo junub, kayo natulog sa hotel o sa ano pa man at na kayo ay nag-wet trip, ayan ang dagat. Kung walang tubig, maaari kayong mag-dive doon. Ilang malalaman nyo kung paano masasagawa ng gusul, no? So, alhamdulillah, so ang unang tubig dito ay ang dagat ay tahur, not tahir. Ito ay tahur. Ito ay tahur, dalisay. Okay? Okay. Now, sa hadith na ito ay nakuha nila ang tubig na pangatlong uri na tahir. Bagamat hindi nabigkas sa banal na Quran, tahur at saka najis lang, dito ay nakita nila na kung ang tubig ay tahir. See? O tahur o najis. So, tinanong nila ito pala ay tahur. Okay. Dito sa hadith na ito, of course, ang sinabing pilbahri, ang dagat, ito'y hindi galing kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito'y galing lang kay Abu Hurairah. Pero it's consider na ito'y tinanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dagat. Pero ang pilbahr, ito ay galing kay Abu Hurairah sa hadith na ito. Ang wattahurul ma'u, sinabi yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, alam natin tinanong ito ng mga sahaba. Kaya sinabi ni Abu Hurairah sa dagat daw, tinanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wattahuru ma'u. Ang tubig na ito ay dalisay. Alhamdulillah. So, sa mga Muslim sa hadith na ito, makikita natin mga benefits ito, magagamit nating mga dalil. Okay? Sa hadith na ito, ang mga Muslim ay tinanong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, bakit siya tinanong? Dahil hindi nila alam. Ibig sabihin, sa ating mga Muslim, kapag hindi natin alam, huwag nating basta gagawin kung mayroon tayong mapagtatanungan. Kinakailangan itanong muna natin ang isang bagay na hindi natin alam. Ibig sabihin, sa Islam, kapag hindi mo alam, obligasyon mong itanong ito. Kanino? Sino ang tinanong ng mga sahaba? Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Sino ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ang pinakamaalam. Of course. So, ibig sabihin, kung magtatanong ka, maghanap ka yung specialities niya itong tatanong mo o alam niya o maalam siya. Abay, huwag kang magtanong doon sa mga taong hindi nag-aaral o walang kaalaman dahil magkakamali ka. Hindi ka sumusunod sa sunna. Dahil maaring tsumamba lang yan o magyabang lang yan, magpasikat lang yan para makita mo maalam, abay magiging kawawa ka. Ang pagtatanong, hanapin mo kung sino yung karapat-dapat tanungin, yung mga may kaalaman. Nang sa ganun ay mabigyan ka ng tamang kasagutan sa iyong hinahanap. Nang sa ganun ay hindi ka mapariwara, hindi ka maligaw. Yan ang benefits ng dalil. Ang kasaysayan, wala sa hadith, pero ang kasaysayan nito, pinuntahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tinanong nila ang tubig kung pwede itong pangudo, ito ba'y tahur o tahir? See? Ibig sabihin, hindi nila alam, nagtanong sila. Ganun ang Muslim. Lalo na kung baguhan ka sa Islam, bagong yakap. Kahit matagal ka, kahit nag-aaral ka, kung hindi mo alam, magtanong ka. Yun ang tamang pananampalataya ng Islam. Nagtatanong ka kapag hindi mo alam, itatanong mo sa karapat-dapat pagtanungan. Iyan ang number 1 dalil. Magagamit natin dalil. Ang tahir, magagamit din natin dalil sa tubig na ito. Okay? Another benefit sa hadith na ito, no? Ang ulan, alam natin dito lang gagaling sa dagat, sa ocean. Di ba? Yan ang isang benefits ng dagat. Nagpapadala ng malakas na hangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Then, lalakas ang alon. Then, magkakaroon ng putok. Puputok, bula. Puputok. Then, aakyat yun ng tubig. Kasama ng hangin. Nilaakyat ng hangin yung tubig na pumuputok. Yung impact, puputok na gano'n. So, may tumatalang sikit, naakyat ng tubig yun. So, iniipon yun. Kaya karamihan ng bagyo, nagagaling yan. Natitrace nila sa gitna, sa ocean. See? Then, sa ibang lugar, nagpapadala rin ng hangin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinukuha niya yung mga likabok, tinataas niya. Then, pinagmimit niya sa taas upang maging malagkit. Hanggang sa dumami ng dumami ito, hanggang sa maging mabuo ito, hanggang sa maging mabigat ito, hanggang magpadala ng hangin sa baltala, kung saan niya gustong padala, blessing sa mga tao, ibabagsak niya doon ang tubig na ito. Recycle. Kailangan natin ng tubig. Then babalik sa lupa. Then babalik sa ilalim ng lupa. Babalik sa dagat. Then padadala nga sa baltala. Then bubuo ng ulan. Then recycle. Yan ang tinatawag na recycle. Dahil kailangan natin ng tubig upang mabuhay ang lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Another benefit sa dagat. At alam natin ang dagat ay mayroong dalawang hati. That is the miracle ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Now, dumako tayo sa lahat daw. Yun ang mga benefits. Tandaan natin, pwede tayong maggusol sa dagat, pwede tayong magwudu. So, pwede kang magsahing. Malinis yan. Kung ikaw ay nasa bangka, may nakita ko dyan, naranasan ko ito. Nagsasahing kami sa itaas ng bangka habang kami nangingisda. So, pinagtutubig namin yung maalat na tubig na kung saan sa dagat. See? So, ito ay malinis. Pwede mong panlaba, pwede mong gawin lahat. Basta ito ay dalisay, pure. Kung anong nagagawa natin sa madalisay na tubig, sa poso, sa gripo, saan pa man, bukal, lawa, balon, ganito rin maaari natin gawin dito. Kung hindi man natin ito mainom, alhamdulillah, except dahil hindi natin mainom ang tubig na ito. Pero kung mainom man natin ito, malinis pa rin ito. Ibig sabihin, nalunok natin hindi sinasadya o necessity. Nabululan ka, wala kang mainom talaga, ininom mo yun. Necessity talaga, nalunok mo kahit konti, walang problema. Dahil alam natin, tahur ito, malinis ito. See? Yan ang magandang pinag-aaralan natin ngayon. Another benefit sa hadith na ito, makikita natin pagkatapos na natin nalaman na ang dagat pala ay tahur. Hindi pa natin ito tahir, hindi najis. Sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na lahat ng patay na animalis, sa isang hadith isda, fish, lahat ng patay na animalis sa dagat ay patay man, kahit patay, ito ay halal. See? Halal. Ibig sabihin ng halal, pinapahintulot kainin kahit patay. Alam natin sa Islam, ang mga karne na halal sa atin, manok, tupa, salan, pag namatay ay haram, najis. Pero sa tubig, lahat, kahit patay o buhay, ito ay halal. So ito'y karagdagang sagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila. So anila, ibang kay Imam Shafi, Hanafiya, Rahimullah, Hanafi, i-accept sa kanila, sabi nila na ang mga fish ang siyang halal. Pero ang lahat ng hindi katulad ng fish, even na ito'y ikiyas mo, o tingnan mo ang kapantay niya, ay hindi ito magiging halal ang iba. See? Tulad halimbawa ng pagong, tulad halimbawa ng ipon, tulad halimbawa ng alimango, tulad halimbawa ng mga mammals. So ang lahat ng mga yan ay hindi fish.
Sipagkat sila ay nabubuhay, alam mo, pagong na nabubuhay niya sa pampang. Kaya nilang mabuhay. Ang fish hindi kaya mabuhay. So hindi pwedeng ikiya. Sabi niya, hindi lahat ay maaari kundi fish lamang. Pero no. And majority scholar, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Shafi, rahimullah, lahat. Silang lahat ay sang-ayon na lahat ng laman ng dagat, lahat ng laman ng tubig, patay man o buhay, ay pwedeng kainin. Like for example, ang mga sahaba. Noong bago magkaroon ng, I think ito ay bago magkaroon ng digmaan sa Hudaybiyah. Doon pa intercept niya ang karuban ni Abu Sufyan, no? I think papuntang Syria ito. So malayo ito sa Madina. Then may dala silang mga pagkain. Hanggang sa maubos ang pagkain. Hanggang sinabi ng isa sa kanila, ipunin natin mga pagkain na kainin. Hanggang sa isang araw, mga datilis na lang, isang datilis sa maghapon ang kinakain. Hanggang sa wala na silang makain. Hanggang sa halos malambot na sila, mamatay na sila. Pero anong ginawa ng samantala na makadasa na sa dagat, sa gilid ng dagat, mayroon isang balyena doon na kulay, alos sila nasabi lang ito ay kulay blue. Isang napakalaking balyena na hindi pa nakita ng tao. See? So ito ay patay. Ito ay iniluwa ng dagat para sa kanila. Ibinigay na Subhanahu wa Ta'ala. Ang isang mata raw nito makakaupo sa isang mata lang. Ay mga 13 o 14 kataong makakaupo. No? At ang mga pagitan ng tiniklon, mga ribs, itinayo ito ng mga sahaba, abang nakasakay sa kamelyo, itinayo. Nakasakay ka sa kamelyo, hindi kayo yuko. So ganun ang mga space ng bawat ribs nila, malalaki. So malaking isda ito. Almost 1 month nila itong kinakain na ang isdang ito. Itong balyena na ito. Halos 1 month nila itong kinakain. See? At mayroon pa silang sobra nung makabalik sila sa Madina kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na nakabag. So tinanong dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung maaring kainin ang balyena. Patay na ito. Of course, may hadith na kahit anong patayan. Tinatanong lang kung maaring patayin ito ba ay consider na isda, consider na animals. See? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron ba kayong sobra? Meron, Rasulullah, bigyan niyo ako. Ito ang for the first time na alam ko kumain ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng laman ng dagat. Dahil alam ko hindi siya nakakain maliban dito sa balyanang ito. Now, ang tanong, kung ipinagbabawal ang mga seahorse, mga mammals, mga ipon, mga alimango, ang mga pagong, and the rest. Lahat na nabubuhay sa lupa, sa nasabi nila. See? Of course, kung ito'y kinain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ito fish. Sabi nila, ito ay isang animals na ito ay mammals. See? Mammals, yung mga pagpanganak nila ay kamukha nila, hindi na itlog. Pagkapanganak parang tao, parang pag nanganak tao na. Ito, mga isda ito, pag nanganak isda, meron kasi nanganak, itlog muna. So sabi nila, ito ay mammals na pagkapanganak ay kamukha nila ang anak na agad, wala nang itlog. So ito ay mammals, not fish. So bakit ito kinain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ibig sabihin ay lahat ng mga nakatira o animales na nakatira sa tubig o anumang fish, ito ay konsidera. Kung ang fish ay nabubuhay sa tubig, doon siya, lahat ng katulad niyang nabubuhay doon ay halal kainin, patay man o buhay. That's the majority scholar na opinion nila. Pero of course may exemption. May exemption. Like for example, ang mga crocodile. Pinagbawal ang Prophet. Sasabihin naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang exemption except crocodile. Except snake. Except the frog. See? Huwag niyong patayin ng mga palaka. See? Sapagkat ang mga kokak-kokak niyan ay pagbibigay ng pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Snake, hindi niya pinapakain. Ang mga crocodile, hindi niya pinapakain. Pero naninirahan din sa tubig ang mga yan. So, ipinagbawal niya yun. So, sinasabi niyo naman. Of course, now, magbigay tayo ng exemption. Lahat ba ng mga patay o buhay sa tubig ay halal at maaaring kainin? Maaari. Maaari lahat. Anumang uri ito, patay man o buhay. See? Except crocodile, except snake, except frog. At except 5 things. Ano yung mga 5 things na iyon? Una, ang except dito ay yaong unang-una, number 1, kung ang kakainin mo na isda ay nakakalason o kumakain ka ng taong. Sa taong na yun, sa lugar na yun, sinabi may red tide, maaari kang malason. So, huwag mong kainin. Ito ay haram. Haram. Paano naging haram? Bawal magpakamatay sa pananampalatayang Islam. Magpapakamatay ka? See? So, mayroong mga time na hindi mo maaring kainin ang isang pagkain kung nakamamatay, nakaka-poison. See? Kung mayroong mga isda na nakaka-poison, alhamdulillah, Allahu alam.
Huwag niyong kainin ang mga isdang nakakapoison. Exemption yan, ibig sabihin, alam mong nakakalason, sasabihin ko, lahat maaari ngayon sasabihin mo, pati nakakalason. Of course, exemption na yan. Natural na, madaling maunawa na ito. Nakakamatay ito. Ibig sabihin, huwag yan. Nakakalason, except nakakapoison. Okay? Number 1, nakakalason. Number 2, nakamamatay. So, ibang nakakapoison, ibig sabihin, mayroong mga tahong na mayroong red tide, nakakapoison, nakakalason, namamatay ka, o kumakain ng mga langis sa mga isda, maaaring mapoison ka. Nakamamatay, mayroon daw mga isda na kapag kinain mo ay maaari kang mamatay. So hindi ko alam ang mga isda yan, hindi ako researcher sa ganyan. Pero mayroon daw mga isda na kapag ito'y kinain mo ay maaari kang mamatay. So huwag mong kakainin yun. Number 2. Number 3, lahat ng mga nakalalango. Huwag kang kakain ng mga nakalalango. Ito ay haram. Alam natin kapag anuman ang nakalalango, sabi nila kamar. Ang kamar hindi lang liquid, yung mga alak. Of course, ang kamar, ito ay solid, gas, and liquid. Anumang solid, gas, and liquid na nakalalango, kapag ikaw ay nalango, automatic kahit na halal ang nagawa mo o kinain mo o ininim mo, kapag ikaw ay nalango, ito ay magiging haram. Dahil lahat ng nakalalango ay haram dahil masama ang epekto nito sa katawan. Minsan, halimbawa, sabihin natin, mayroong talaba. Alam natin kapag ang talaba ay nasobrahan tayo, ay nalalango tayo. So, ibig sabihin, masama yan sa katawan. Kapag ginagawa mong halal gagawin mo, magpasobra ka, nalalango ka, of course, nakakataas ng presyon. So, hindi ka pwedeng pumunta sa puntong yun. So, kapag ikaw ay kumakain ng mga nakalalango, na namang nilalaman ng tubig na yan, so, ibig sabihin, isda man ito, ito nakalalango isda pag kinain mo. So, ito ay huwag mong kainin. Exemption. Ibig sabihin, exemption. Number 4, exemption. Kung ang kinakain ng mga isda ay marurumi, no? Marami yan sa mga makikita natin kahit sa dagat. Nakita ko sa dagat noon, nakatira sa gilid ng dagat, ang kanilang mga CR ay diretso na sa tubig. Sa tabi sila, nakagilid sila sa tubig ng dagat, no? Sunod-sunod na bahay yan, mga bahay yan. Tapos ang mga CR nila bumabagsak sa gilid ng tubig. May mga isdang kumakain doon. Nakikita ko ang mga dumi, kinakain nila. Bata pa ako noon. So, ibig sabihin, ang tubig dagat ay tahor. Ngunit yung mga nandoon, halimbawa nandoon yung dumi na yun, ay pupunta ka sa tubig yun, doon ka magwuwudu. Of course, no. Pabayaan mo munang mamatay. Lahat ng tubig na yun, dahil lalamunin ng dagat yun, mawawalang marumi. Pero yung mga kumakain na isda, nakikita mong kinakain nila, tapos huhulihin mo, no. Bakit? Sapagkat sa Islam, pinapangalagaan din ang kalusugan at katawan natin ng relihiyon Islam. Hindi lang ang pinapangalagaan ng Islam ay ang spiritual, pati pang-physical ay pinangangalagaan ng pananampalataya Islam. At aabot tayo dyan, alhamdulillah, mapag-uunawaan nyo kung anong ibig ko sabihin ng Islam pala ay nangangalaga din sa pang-physical at lalo na sa pang-spiritual. So, number 4, huwag kayong kakain ng mga alam nyo, halimbawa nando sa kanal, ang kanal ay napakarumi, tapunan ng dumi, no? Tapos, may isda, mangunguryanti ka ng isda, tapos alam mo, daming dumi. Huwag, hindi ka magiging ligtas, maaari kang magkasakit, at maaaring ikamatay mo sakit ng yan. Mapeperwisyo ka dyan. Number 5, ang mga tirahan nila ay maruruming tubig, maruruming lugar. Huwag na huwag kayong kakain ng mga isda, sapagkat parang ganun din yan. Walang ikinaiba sa number 4 yan. Hindi kayo magiging ligtas sa sakit, at maaaring mapinsala, gumastos, at maperwisyo hanggang maaaring ikamatay. So, ang 5 ito ay exemption, huwag nyo gagawin. Sa mga oras na nalalaman nyo ito, nakalalason, nakamamatay, nakalalango, kinakain ng marumi, at tirahan nilang tubig ay marumi. See? Mga dalil yan. Nadadagdagan tayo ng kaalaman. See? Baka mabasa nyo kasing hadith. Lahat, pwede, marumi yan. Lahat. So, iba ang nag-aaral na nalaman natin ang tamang batas ng pananampalataya. Okay? Sa hadith ding ito, mapapansin nyo ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagbibigay niya ng karagdagan ng sagot, di ba? Hindi naman tinatanong ng mga sahaba sa kanya kung pati ba ang mga isda patay o buhay ay halal. Wala naman silang tinatanong na ganun. Pero tingnan nyo ang katalinuhan ng kanilang tinanong. See? Yan ay signs ng matalinong tao. Hindi nga tinatanong, pero nagdadagdag ito ng pakinabang ang kanyang sagot na pagdaragdag na sagot. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, madalang na sabihin niya sa yung, tinanong mo siya, no, yes, hindi. Gustong-gusto niya ikaw ay paliwanagan, detalyaduhan ka niya, o bigyan ka pa ng karagdagang sagot para pakinabangan mo. Tulad ng hadith na ito, ay tinatanong ang dagat kung ito ay maaari pang wudu, sabi niya ito ay tahur. At lahat ng mga isda o animalis na patay dito ay maaari niyong kainin.
So, dinagdag niya ito. See? So, idinagdag niya ito sapagkat ito ay may pakinabang at may connection sa tanong nila. At malaki ang pakinabang na malaman ng mga sahaba ang lahat pala ng mga patay doon ay halal, hindi na itinawon pero nagkaroon sila ng karagdagang benepisyo kasagutan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag tayong Muslim ay tinatanong kung maaari at magawa nating magdagdag ng kasagutan sa isang tinatanong nila o dalawang tinatanong, magkakapagdagdag tayo ng kasagutan na higit na magbibigay pakinabang sa kanila, ay the best ito na ating gawin. Ito ay sa hadith na binasa nating hadith number 1. Nasa hadith number 1 tayo. So, ibig sabihin, permissible sa isang Muslim na hindi naman kayabangan o pagpapasikat. Ito ay sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, ipinapahintulot kapag ikaw ay tinatanong, ay makapagdagdag ka pa ng ibang sagot, na dagdag ka pa kinabangan, na may connection naman doon sa kanyang sinasagot. See? Alhamdulillah. So, iyan ang tanda ng isang napaka-genius at napakatalinong tao. See? Okay. So, ito ang kauna-una nating serye na kung saan, gaya ng sabi ko, nasa tubig muna tayo. So, bakit natin inuna ang tubig? Sapagkat, of course, bago ka magwudu, alam mo ang mga maruming tubig, ang tahir at tahur. Dahil kung hindi mo alam yan, paano mo matitrace kung ito ay marumi o hindi? Pero kung alam mo lahat ang tubig, alhamdulillah. Like for example, sabihin ko sa iyo, Yaki, ang aking tubig ay nahihiyan ng bata. Nahihiyan ng bata. May naamoy ka naman sa tubig mo. Wala. Lasa. Wala. Kulay. Wala. Ganun pa rin. Pwede mo ba pag-wudu yan? Nahihiyan ito, brother. Hindi mo pag-wudu ito. So, see? Pero ito ay tahur, not tahir. Pwedeng pag-wudu. Walang nasira, walang kulay, walang lasa, walang amoy sa nangyari sa ihi. Ito pa rin ay tahur, not tahir. So pwedeng pang-wudu, pwedeng inumin, pwedeng panligo, pwedeng pang-gusul, lahat on the rest. Walang magbibigay na sakit sa iyo dyan. Sapagkat ito ay tahur, not tahir. Naihiyan nga siya. Pero paano ko ipaliliwanag ito? Yun, binigyan ko kayo ng sample. Darating tayo sa puntong yan. Malalaman nyo, ganun ka alaga. So, bakit ang tubig baka itapon mo dahil nahihiyan ito, walang amoy, walang lasa, walang kulay. Tinapon mo, extravaganza. Extravaganza. Dahil sa ating kaignorantiyan, tinapon ng tubig. So, extravaganza. Ang extravaganza, paninira, pagwawaldas, hindi mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinamumuhian niya ito. Bakit itatapon mo ang tubig na pakikinabangan at maari pa? See, dahil kung hindi natin alam talagang itatapon natin yun. Walang amoy-amoy, walang lasa-lasa, kulay-kulay. Wala tayong pakiang tapon. See? Pero kapag nag-aral ka, mamumulat ka, at mawawala ang ating kaignorantiyan sa ating pananampalataya. Makapag-save tayo, makapagtitipid tayo, maiiwasan natin ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag itinapon mo yan, pwede pa pala yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay namumuhi sa mga taong nag-aaksaya. At tinuturing ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mapagwaldas at mapag-aksaya ay kapatid ni Shaitan. Ganun ang tingin sa mga ito. So, alhamdulillah. So, hindi lang basta tubig ang pinag-aaralan natin dito, kapatid, kundi pati mga dalil na pakikinabangan natin. Tulad dito, how many dalil ang ibinigay natin sa isang hadith, no? Nalaman pa natin ang kasaysayan kung paano bumagsak ang hadith na ito. Hadith number 1, mula kay Abu Hurairah. So, inshallah, sa susunod ay dakuhan natin ang susunod na mga hadith. At inshallah, tuloy-tuloy ang mga gawain. Sana natin ito tabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ang tabayanan nyo ito, ang sharing ito, napakarami nyo rin malalaman. Of course, sa sira ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakaraming magaganda na magaganap niyan dahil papasok na tayo sa kanyang buhay, paabanti na rin tayo sa kanyang buhay na kung saan paganda ng paganda ang kanyang buhay, ang kanyang kasaysayan na makikita. Napakaraming mga dalil, napakaraming mga tao na makikilala natin dito sa loob ng sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nasa page 2 na yan, ilinipat ko na po doon yan. Kasi po ay, ang talagang programa ng page 1 ay mga basic pick tulad nito. So ito po, binibidyo ko na. Ito ay basic 1, papasok to. Basic 2 po ay doon na po ang sira natin susubaybayan. So sa mga bagong pasok o pumapasok, welcome po kayo. At maaari niyong makita ang mga nakaraang lecture ng sira o tulad nito kapag ay maaari niyong makita sa YouTube, type nyo lang ang Rowan Salebiray. Itong mga basic pick at mga sira o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So hanggang sa muli mga kapatid ko sa pananampalataya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, no? Wa kana da'una alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.